Sinabi ni Tutoy, isa sa mga akusado sa kasong kidnapping, na ang hindi pinangalanang celebrity ay bahagi ng tinatawag na alpha members ng isang grupo at lumahok umano sa mga pangunahing pagpupulong. Hindi man pinangalanan ni Tutoy ang babae, mabilis na tinuro ng online speculation ang aktres na si Gretchen Barreto. Iniugnay siya ng mga gumagamit ng social media sa kaso dahil sa dati niyang pagbatikos sa pagsisiyasat ng Senado sa mga sabungero at sa kanyang kilalang relasyon sa operator ng sugal na si Atong ang nakadalasang tinatawag na kingpin. Kinwestiyon ni Barreto, sa isang Instagram story noong 2022, ang paghawak ng Senado sa probe at ang papel ni Senador Ronald Bato de la Rosa, ngunit hindi pa opisyal na pinangalanan ng mga awtoridad sa anumang kapasidad sa kasalukuyang kaso. Hindi pa siya nagbibigay ng anumang tugon sa kabila ng mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa kanya para sa komento sa pagsulat. Sinabi rin ng mga investigador na sinisikap nilang i-verify ang mga pahayag ni Tutoy, kabilang ang potensyal na papel ng mga sibilyan at unipormadong tauhan sa umano'y operasyon. Samantala, sinabi ng National Police Commission na kanilang sinusuri ang impormasyon. Sinabi ni National Police Commission Vice Chairperson Attorney Rafael Colinisan kinumpirma na ang ahensya ay naglunsad ng paunang pagsisiyasat sa mga claim. Pag nakikinig po ako sa hearing po, nakapikit ako, ninanamnam ko po yung mga sinasabi. Kasi hindi ako tumitingin sa mga ano eh. Sinerso naman kahit nakapikit, tagusan ng tingin. Kasi pagka nagmulat ako talaga, hindi nyo nakita? Hindi namin napansin. Kasi pag napapamulat ako ng... Reviewin nyo yung mga reels ng Senado. Lalo na yung mga nakakaraan, tsaka nung August 6. Para makita mo na merong gusto doon na... ewan ko, gusto niyang itanghal siguro yung kulay na to. Kaya naisipan ko, nakita ko meron pala akong ganitong kulay. Ayun. Maisuot nga. Ang nakita kong ganyan, naka-Amerikana, naka-suit, si Bato. Pero hindi, brown ba yun? Hindi brown yun. Hindi brown. Si Erwin Tulfo ho. Hindi. Babae. Babae. Ano ba naman kayo? Aba! Oo, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ngayon ko na ngayon nga. Oo nga. Kulay Pilipino nga naman. Oo. Kulay kaligatan nga pala, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Oo. Pasensya na po kayo sa dalawang kasama ko na nag-uulyanin na po. Sana po ay masaya po kayong nakapanonood sa ating palatuntunan. Pag napapatingin po kasi ako doon sa, lalo sa plenary sen, ang nakikita ko lagi si Ma'am Cathy Binag eh. Wala naman siya ron ah. Nandun nung nakaraan, nasa gilid eh. Kasama si Ma'am Rowena Guanzon eh. At nakaabang nga sa inyo sa mga sasabihin po ninyo. Magandang hapon po pala, Ma'am Cathy Binag. Minsan ay maging guest natin dito, Nelson. Gusto raw tayo makahuntahan eh. Aba, magandang balita yan. Pero, sige, mas maganda ang tatalakayin natin ay, ngayon. dapat lang. Kasi sa madalas na pagkakataon, nagkakaisa tayo ng isipan no? Oo. Ng pananaw, ng paninindigan. Pero sa pagkakataong ito, mukhang hindi kami sasang-ayon. Ikaw muna, ako ang referee, ha? Parang hindi kami sasang-ayon sa naging motion ninyo noong kayo po ay nag-privilege speech. May kanalaman dito sa impeachment ni BP Inday Sara. Ano ba yung tinutukoy mo dyan? Hindi mo sinasang-ayon? Doon sa pumayag po kayo, doon sa punto na i-archive na lamang yung impeachment complaint sa kabila na ang sabi po ng Supreme Court, void ab initio, unconstitutional, at pagkatapos ay immediately executory. Iyan po. Immediately executory. Kaya ang punto namin ang punto ko po doon sa bagay na yun, sir, dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ng kataas-taasang hukuman eh. Una bes, wala kayong dapat jurisdiction. Ngayon, in-archive ninyo. Kumbaga, nasa pangangalaga ninyo. Hindi ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa niyo usapin na yun. Para nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay sa ating tuntunin niyang motion to dismiss. Hindi nila makita. Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako na wala nga naman doon sa rules ng Senate. Yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan at lalong humaba. Meron pa gano'n?
Ay, neophyte kayo, Sen, eh. Dapat hindi nyo muna alam. Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila. Opo. Kaya gusto ko pa rin panatilihing neophyte ako eh. Ayun. Kasi sa tuntunin, Opo. yung neophyte, Nakatahimik lang. palagi kang, by rule of thumb, pagka neophyte ka, 1 taong kang tahimik. Abay, sa lower house ka, natotoo mo yan, ha? Nakikinig ka lang, Opo, nag-aaral ka. Mas marami yung pakikinig at pag-oobserba Opo. Pag-aaral. kesa sa ikaw ay humahalo na sa salitaan. Yes po, oo. Unwritten rule yan, Sen, eh. Di ba? Unwritten rule yun. Opo, opo. Dahil nga naman dun sa kakailanganin mo yung maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority rule ho yan, eh. Lalong-lalo na yung mga kasama mo naman talaga matagal na ron. So, Opo. mas maganda yung ikaw ay nag-observe, Opo. nag-aaral, makakatulong sa iyo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Tama po naman yun. Kaya kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power, Residual power. Opo. na ang ibig sabihin nun, kahit na inallocate mo lahat ang mga power sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira. Kaya residual. Nakaugnay ng na-inherent sa iyo yun. Okay. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Opo. Oo nga, wala sa ating rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Sa atin kasi ako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema, Opo. immediately executory. Oh, tama po. Sino ka kung mag-execute nun? Wala namang ibang inuutosan kundi kayo lang. Alam ka Senado. naman yung bastonero sa palengke ang mag-execute nun. Oho. Hindi ba? Opo. Alam ka naman yung chief of police ng isang munisipyo. Hindi pwede yun eh. Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya, yung impeachment complaint na yan, unconstitutional, null and void ab initio, Opo. violative of due process. Kahit hindi niya this is immediately executory. Oho. Ibig sabihin yan, may gagawa. Oho. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. May Sino ba yun? Oho. Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Yeah, sa Senado Ngayon, po yun. sabi niya, wala Wala yung motion to dismiss. wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba eh. Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. O gusto nyo bang i-convert muna natin ang Senado into an impeachment court? Okay. Para lang yung motion to dismiss pumasok. Kasi nandun eh. Doon sa rules ng impeachment, nandun eh. Okay. Hindi rin sila papayag eh. Oho. Ba't naman kami papayag? Ano kami bali? Sasabihin na naman nila. So hindi mo magagamit. Magagamit mo lamang yung motion to dismiss kapag ka yung Senado, kinonvene nila yung sarili nila at transform nila ang sarili nila into an impeachment court. Nandoon yung rules of court Okay. that will be used suppletorily. Oho. Kung kikilalanin ninyo, Opo. papayag ako na susumpa muna tayo, i-establish natin ang impeachment court, at saka ako magmo-motion to dismiss. Oho. Kasi nandun yung rules of court. Hindi rin sila papayag, di ba? Yung punto naman do sa yung suppletorily power, wala rin daw po yun dun eh. Wala nga Sabi nung isang doon. veteran na Wala senator. nga, nandun nga doon sa resolution number 39, ito yung rules of procedure in impeachment trial sa Senate. Okay. Doon mo kukunin yung rules of court na gagamitin suppletorily. Kaya ako sinasabi sa inyo, payag ba kayo para doon ko nakugutin? Hindi rin sila papayag eh. Oo nga. Ngayon, pumayag na lang ako, gumamit tayo ng ibang salita na pinsang buo din naman ang motion to dismiss. Oho. Kaya na... Pareho lang. Oho. Minsan matatawa ka lang eh. Tawagin nila, pag tinawag ng Amerikano yan, hair splitting, sabi niya. Walang pinag-iba yun eh. Oho. Semantics. Yung archive at saka yung motion to dismiss. Yung archive, ibinaon mo sa baul. Okay. Yung baul na lumang-luma. Yun yun. Oho. Puro amag yun. Pero dahil sa archive, may nagsasabi, anytime, pwede namang buhayin yan. Dependent yun kung sakasakaling magmilagro.
Yung Opo. Supreme Court. Ang Supreme Court. Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, Oo. ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. 8. Oo. O, sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse, unanimous. Naku, may Ayan nawaw nga. mali dyan, Sen, ha? Meron Ay, pong nawaw mali. hindi ako kumibo doon. Aha. Kasi, kumbaga sa, alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, oo. ang magsasaka kuminsan nagiging ano rin mangingisda. Ah, okay. Magkahalo yun Oho. Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang ano Tama. May variety na kayo ng palay na. Oo, Hindi ka mag-isda ng Hito. hito, kayo dalag. para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. Yung, yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos opo. yan. Ano yan. Oho. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Matetempt siya na pumasok Oho. Kasi maglalagay ka ng ano doon. Ano, yes po. Kaya. Oo. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Oho. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Wednesday. Isang araw. Oh. Isang araw, opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. O, akala yung pumasok. Yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun yung parang Palit na palitan pagpasok dulo, mo, oo. pag ano mo, nakaano na yun. Kahit, ka na kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Oho. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Opo. Kasi kaya ako na inumag yun. Oho. Kasi alam niyo, natalakay natin. Tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa Wala inyo, na. nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Mabigat. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Opo. Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakialam, wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oho. Ay, yun ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa 3 ito, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sa sinabi ko. Oho. Wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Oho. Ay mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron siyang statement meron eh. dito. Meron siyang statement Meron, ba dyan? Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, Oho. Jen, Meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasaan na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Oho. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Ano, ha? Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na hindi mayroong sa binanggit yung Ito, yung pero sa isang Facebook post, isaa. Oo. Yung isaa. nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition Oo of nga, Agri-Alpo. pero ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter?
Aha. yung BT talong. Oh, yung Yung mga modified. Biotech, ganyan. bioengineered. Kaya nga ang tanong, ang pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Constitutional. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. No. void ab initio, o pinag-uusapan lang ay talong. BT tanong pa lang issue doon. Yung BT talong yan eh. Oho. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified, Organism. yung iba doon ayaw kumain na. So sabi niya gano'n, constitutional right namin na ayaw kumain nun. Okay, so sige, palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmal yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang. Para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, Opo. talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na Lalo siyang makakalabas hihigpit dyan. po yung balisa sana yun, Sen eh. Hindi ka Opo. makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako'y nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin noon ay bukatot. Yan, bukatot. May gumagawa yung talsiyan eh. Sen, sa inyo pala, balisa sa Pampanga. Kapampangan yun eh. Opo, oo. Sana man lang merong makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Oho. Mukhang wala, Sen. Mukhang sa Kapampangan na lang tayo. Baka pero yun Pero nga. alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa minsan yung tambulang na kung ano. Opo. Papasok yung ganun. Madaling pumasok pero yung paglabas ang problematic. Aha. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, Opo. hindi pumasok siya. O sige. Eh ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran nila. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan.